Resibo! Alak ng puta naman, oh. Hindi kami uubra o hindi kami maniniwala doon sa pa-tsismis-tsismis lang. Pang DDS at pang mga utu-utu lang yan. Hindi kagaya namin. Di ba? Oh, para umabot yan at talakayin dyan sa Kongreso na gusto mong mangyari, latagan mo ng ebidensya. Kung iniwasan mong banggitin si Garjola, hindi nasagot ang laman ng aking speech. Sa dami kasing pictures at videos, nakikita na kasama ninyo si Garjola sa kampanya at nasabi rin niya na siya umano ay gumastos. May Facebook post din si Garjola tungkol sa pagpupulong nila ni Ralph Recto upang pag-usapan ang mga kalsadang magduduktong sa buong Batangas. Kaya nais ko ring itanong kina ES Recto at Gov Vilma kung bakit madalas manalo sa biddings sa Batangas at Lipa ang mga kumpanyang konektado kay Garjola na inimbestigahan ng ICI bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Kongreso. O, yan na naman pala eh. Meron ka ng meron ka ng tinatahak eh. 'Di ba? Kumbaga, ang gusto niya sabihin dito, mga kababayan, si Garjola, kontraktor at pumopondo sa mga dito kay Recto para yung mga trabaho, mga proyekto mapunta doon sa construction company ni Garjola. Latagan mo na lang kami ng ebidensya. Ano? Yun na lang ang kulang mo. Pagka nailabas mo yun, baka maniwala pa kami sa inyo. No? O baka maniwala pa kami sa iyo. Kaso, ito yung mas nakikita namin na agenda mo, boss eh. Oh. Etong, tingnan mo, asa na ba yung just in na yun? Oh. Ito yung nakikita nating agenda niya na gusto niyang pagtakpan ho, mga kababayan eh. Ano sabi ng DOE dito? Chief files complaint against Leandro Lebiste. Mukhang may kulong dito si Lebiste, mga kababayan. Bakit? Oh, DOE Secretary Sharon Garin has filed a complaint before the DOJ against Batangas Representative Leandro Lebiste and several director of Solar para sa Bayan Corporation. Iyaan yung sinasabi na hindi mo nagampanan. 2% lang ang naibigay ninyo. Siguro ho, mga kababayan, kung ito ay nagampanin nila at tumuloy-tuloy ho, baka yung problema natin sa pagtaas ng mga gasolina, hindi masyadong problema 'yon. Yung pagtaas ng pagtaas ng mga kuryente, baka hindi po masyadong problema 'yon kasi maaari at posibleng makuha dito sa sular-sular ni Boy Sular. 'Di ba? Basahin ko pa. The complaint alleged violation of the Public Service Act due to the company failure to fulfill its obligation under its legislative franchise when the legislative franchise was granted in 2019, no? Panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na malapit sila diyan sa mga Duterte, no? SPBC o Solar para sa Bayan had no single project. Utang inang yan. No? Or operation to speak of. The complaint read, worse during this year, SPBC continuously established and provided renewable energy for profit through several group of companies under the umbrella of Solar Philippines Power Project Holdings. That is 100% Lebiste. This comes DOE slap 20% after its more than contracts were cancelled due to none. Yari ka dito. No? At ako ho, mga kababayan ko, talagang malambot ang sipa mo, sir, sa mga no? Sa mga anak, magnanay, magtatay, no? Malambot ang puso ko sa mga ganyan ho, mga kababayan. Pero dito kay Lebiste, kapag ka ito napatunayan talaga at kinakailangan talagang managot sa batas, isa po ako sa magiging masaya pag nakulong itong si Leandro Lebiste, mga kababayan. Kasi puro pagpapasikat na lang ang ginagawa eh. Alam naman natin kung ano yung mga dahilan kung bakit lumalabas to ng ganito at kung bakit naninira ng mga tao ito eh. Para mapagtakpan
itong issue niya doon sa sular-sular para sa bayan na walang nangyari. Sabi ni Marge, may kaso na. Hihintayin na lang natin na maikulong, mga bossing, no? Hindi kagaya nitong nitong mga itong mga yung Peanut Gallery Maleta Network. Nakakulong na yung iba sa kanila, mga bossing, no? Ako mga kababayan, ang alam ko, ang alam ko ho, mga boss chief amo, sir, kapag kayong mga ganyang pagka yung mga ganyang pangingikil, alam ko kahit papaano meron pang yan eh. Kahit papaano ho, meron pang ano tawag dito, may bail pa yan eh. Pero nagtataka lang ako, nando pa din sila Franco Mabanta. Ano ho? Ano sabi dito sa balita na ito? Na, yung hindi ko alam kung attorney ni CJ Hero yung nagsasalita doon, no? Pero ang sinasabi ng attorney ni CJ Hero, hindi naman daw yata siya kasama doon sa mga dapat ipinapahagilap at dito sa mga maleta-maleta network nila, no? Sabi dito, payoff gangs, maleta negotiator, PGMNs o Peanut Gallery Maleta Networks, Franco Mabanta, CJ Hero, ayan sayang si CJ Hero, ganda pa naman nun. CJ Hero attempts 300 million shakedown on Martin Romualdez. At tingnan nyo po yung nakita natin sa bilyonaryo, mga kababayan. Ano po? Papakita ko lang ho sa inyo to, mga boss chief amo, sir. Nandito talaga yung pangalan eh. Unless may mga nag-fake news at gumawa at inano lang ito. Yung talagang inedit lang ito. Tandyan din ho yung nakikita kong pangalan. Franco Cruz Mabanta and CJ Hero. Sayang si girl. Kapag ka nahuli, nakuha, naaresto, ay yung mga yobmot ng sa oblo ang makikinabang. Ano? Sayang, nanghihina. JJ Bar at I am Batman. Share pa shout out kay Oba Femi watching from USA from Team Mavericks. Ayan nakasulat Robert Franco Cruz Mabanta and CJ Hero for extorting money from respondent, no? Ayan, Cruz Mabanta and CJ Hero as well as all other person found liable and other relief, no, and remedies are just equitable under the premises daw ho, mga kababayan. At ito yung paliwanag nung lawyer ni CJ Hero. Naku, pero kapag, yun nga yung sinabi ko, pagka nakuha yan, nahuli, at magagaya doon sa kinahinatnan nitong si Franco Mabanta,